Ngayong araw nga, i-update namin kayo kung ano yung sitwasyon sa second floor ng nabili namin. Ang dami kasing nagko-comment kung bakit daw nasabi naming abandoned to. Tara, pag-usapan natin. Akyat kami ngayon mga pangga. Titignan namin yung sitwasyon dun sa itaas. Titignan natin kung goods pa ba yung mga hollow blocks dito. My God! My God! Uy! Let's go guys! Akyat na huy, nahinay ha. As of now, medyo mahirap pa talaga yung pag-akyat since hindi pa nasimulan yung paggawa ng hagdanan natin. Pero ito kami, gusto talaga namin umakyat, hala, ratsada. So, tinatanggal na nila yung mga pangga, yung mga bakal dyan kasi nga, meron tayong rooftop. Grabe oh. Okay pa kaya today? Masasabi daw na okay ang pagkagawa sa CR kasi nga hindi na drain yung tubig. Kumbaga, wala talagang butas na makakapasok ang tubig. May mga part nga talaga dito sa taas na kailangan bakbakin. Ang unang may-ari kasi nito ay iba yung plano niya. At syempre kami, iba din yung plano namin. Medyo nahirapan nga talaga tayo sa pagdesisyon sa pag-arrange ng mga kwarto dito. Since may mga part dito na hindi na dapat talaga bakbakin dahil sa foundation. Pero alam nyo naman kami, abante ta perme, diba? Kaya ginawan talaga namin ng paraan na masakto sa mga gusto namin. Dito na part din ay babakbakin kasi mas papalakihin natin tong kwarto na to. At yung mga bakal sa taas, tatanggalin natin lahat yan. Kasi nga gusto namin magkaroon kami ng roof deck dito para may pagtambayan din kami sa taas. At syempre tuwing gabi mag-stargazing ba? Chill-chill. Hindi din naman kami nabahala since ang foundation nito ay pang third floor talaga. Sobrang layo pa natin kung tutuusin. Pero yung pinaka-importante ngayon, at least nasimulan na natin ang dream house natin. Yung ibang hollow blocks nga dito sa taas ay mabilis nang mawasak. Pero syempre, recover nila yan at aalisin yung mga hindi na talaga kaya at papalitan ng bago. Nakakatuwa sa puso, ang sarap sa pakiramdam na sa mga susunod na buwan ay may maayos na bahay na kami. Dati nangangarap lang kami kahit hindi namin alam kung paano gawin, kung paano matupad yung mga ini-imagine namin na bagay. Sa tingin ko, ang isang naging susi kung bakit nakamit namin yung mga pangarap lang namin dati ay naging consistent kami sa kung anong ginagawa namin. Kahit na gaano pa kahirap, kahit na gaano pa kapagod, kahit na hindi kami sure kung magre-resulta talaga. Kasabay na dun sa pagiging consistent ang pagiging masipag. At syempre, tiwala sa Diyos na lahat ng pagsubok ay malalagpasan namin. For sure, marami pang journey sa paggawa ng bahay ang mai-share namin sa inyo. At siguro mga lessons din ng mga napagdaanan namin ng mga pagsubok sa buhay namin. Pero sa ngayon, ito muna.